Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastor Estela Jeronimo, Pastor Ted Riba and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Delagit and Family, Pastor Mike Santos, Pastor Ron and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng and Sister Ayen, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Msuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Boatis Bartolome Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carrizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Necha Ijiran, Sister Tricia, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise del Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and Family, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawan Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Elodora Medina, Nanay Lionel Lopez, Brother Julius Patigan Family, Sister Fe and MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Bariscat Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Ricardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister D.Y. Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Arsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazara and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulin, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Dr. Frederick Lacson, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Brother Paul and Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Togade, Sister Agam Cruz, Brother Ryan Dagdag and Family, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingiano, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and Family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abengoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Rylan, Sister Jose and Chin Vengua, Brother Shankar Lim, Sister Rosita, Enano Family, Dumo Family, Layag Family. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo po, mga kapatiran, sa Iglesia ng Fiel. At gayon din po sa inyo, sa mga kapatid ko sa Iglesia ng Pasintamo. At sa lahat po ng patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. Magpatuloy po tayo sa ating panalaginan. At gaya po ng dati ay patuloy din natin batahin ang banal na aklat. At mababasa po natin ngayong gabi dito sa Roma chapter 13 sa verse 12 na sinasabi, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman
at ating isakbak ang sandata ng kaliwanagan. Kaya nga po ang paksa natin ngayong gabi ay ang araw ay malapit na. Sinabi ko po rito sa ang araw ay malapit na sapagkat ito po ang sinasabi ng banal na aklat, ang araw ay malapit na. Bakit po sinabing ang araw ay malapit na? Sapagkat ang mga palatandaan po ay nagaganap na. Ano po yung ating napanood na ang malalakas na lindol na sinasabi sa banal na aklat, ito po ay naganap. At ito rin ang patotoo ng aking mga kapatid sa Davao. Hindi lang malakas, kundi napakalakas. Sa totoo lang, sa lakas ng lindol, sila raw po ay nakaranas ng pagkahilo. At ito po ang sinasabi ng banal na aklat, kapag malapit na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon, ang mga palatandaan ay lilindol sa iba't ibang dako. At ito po ay nagaganap na. At ano pa ang nagaganap sa panahon ito? Ang kasamaan ay nagaganap na rin po. At tunayan nga po ay may patotoo ang isang kapatid na siya po ay hinolda at kinuha ang lahat ng kanyang alahas. Ito po rin yung sinasabi ang mga kasamaan ay isa sa palatandaan na ang araw ay malapit na. At ano pa ang nagaganap ngayon na malapit na ang kanyang pagbabalik ay yung pong nangyayari ngayon, kahirapan. Marami na pong dumadaing ngayon sa kahirapan ng buhay. At marami nang nahihirapan ngayon sa matataas na bilihin, matataas na bayarin, lalo na po sa kuryente. At ito po ang nasulat sa banal na aklat. Ang palatandaan na ang araw ay malapit na ay magaganap ang lahat ng ito. Ang kahirapan, ang kasamaan, ito ay magaganap lahat. At ang lindol na atin pong napanood ay ito po ay naganap. Nakita po natin ang lindol na napakalakas. Kaya ano po ang dapat nating gawin sa mga nangyayari ito? Na palatandaan na ang araw ay malapit na. Unang-unang sinabi po ng Panginoon dito sa Lucas 18:1 na sinasabi rito at sinabi niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manganlupaypay. So nakapaglulupaypay po ang kalagayan ng panahon. Nakapaglulupaypay, nakapanghihina, nakalulungkot. Pero, sabi po ng Panginoon, manalangin lagi upang huwag tayong manghilupaypay. Kaya nga po, ito po ang ating gawin na napakahalaga na paalala ng Panginoon sa mga nangyayari ay lagi tayong manalangin upang huwag tayong manghilupaypay. Pangalawa po, ang isa po ng mga pagbibigay sa atin ng kapayapaan at lakas ng loob sa mga nangyayari. Dito po sa Josue 1:8. Ang sabi po rito, ang aklat ng kautusan ay huwag mahiwalay sa ating bibig, kundi ito'y pagbulay-bulayan natin araw at gabi. Bakit din po pinaalala itong salita ng Diyos na ating bulay-bulayan araw at gabi? Sapagkat ang kanyang mga salita ay mayroong mga pangako. Mga pangako ng kanyang mga salita ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ang magbibigay sa atin ng kapayapaan upang sa panahon ito na mga nangyayari ay huwag tayong magkaroon ng panglulupaypay. Ating basahin ang banal na aklat. Araw at gabi, ito po ang ating bulay-bulayin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na makapagbibigay sa atin ng kapayapaan. At ang pangatlo ay isa ring mahalagang paalaala na sa Hebreo 10:25, ang sabi po rito ay huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng inuugali ng iba, kundi
mag-aralan tayo sa isa't isa. Yamang ating namamalas na lalapit na ang araw. Kaya nga po, itong Hebreo 10:25 ay isa rin mahalagang paalaala sa atin. Huwag natin pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ginagawa ng iba. Ano po ang gagawin natin sa mga pagkakatipon ito? Kundi tayo ay mag-aralan sa isa't isa, yamang namamalas natin na ang araw ay malapit na. Kaya nga po, isa po ito na makapagbibigay sa atin ng biyaya ng kalakasan, ng biyaya ng kapayapaan, na huwag natin pabayaan ang pagkakatipon sa tuwing merong gawain. Ang lahat po tayo ay kailangan magpatuloy sa pagtitipong ito, na tayo ay mag-aralan sa isa't isa, sapagkat naranasan natin, nakikita natin na ang araw ay malapit na. Kaya nga mga kapatid, itong tatlong mahalagang salita na sinabi ng Panginoon, na sinabi ng banal na aklat, ito po ay lagi nating gawin, araw-araw, ang panalangin lagi para hindi po tayo mamulupay-pay. Ang salita ng Diyos ay ating batahin at ulay-ulayin na magbibigay sa atin ng biyaya upang tayo ay makapamuhay na mayroong kapayapaan sa gitna ng kahirapan at mga nagaganap na kasamaan. Ang salita ng Diyos ay ating batahin, bulay-bulayin, sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng biyaya upang tayo ay makapamuhay na mayroong kapayapaan. At ang pangatlo, ang sabi sa Hebreo 10:25, ay huwag natin pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Kundi tayo mag-aralan sa isa't isa, yamang ating namamalas na ang panahon ay malapit na. Kaya nga ang isa sa pinakamahalaga na dapat nating gawin, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Huwag po nating kalilimutan itong mga salitang ito. Sapagkat sa pagtitipon natin ay dito natin mararanasan na tayo ay magkakaroon ng kalakasan. Huwag natin pabayaan, kundi tayo ay mag-aralan sa isa't isa, yamang ating namamalas na lalapit na ang araw. Kaya ang isa sa pinakamahalaga na dapat nating gawin, sapagkat ang araw ay malapit na, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Bawat gawain sa Panginoon ay ating daluhan, sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng biyaya upang huwag nating kalimutan ang mahalagang paalaala, ang araw ay malapit na. Laging manalangin, ang salita ng Diyos ay laging bulay-bulayin, at ang pagdalaw sa banal na pagtitipon ay huwag nating pababayaan. Tayo po ay magpatuloy sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong mahalagang paalaala ng araw ay malapit na, at nakikita namin, naranasan namin na ito ay nagaganap. Kaya tulungan niyo kami ng banal, kami mga kapatid, mga kapatiran sa Iglesia ng Fiel, mga kapatid sa Iglesia ng Pasig Tamo. Bigyan niyo kami ng isang espiritu na matapos namin basahin, mapakinggan namin banal na salita, gawin namin ang inyong kalooban. Lagi kami manalangin upang hindi kami magpapaypay sa mga nagaganap sa panahon ito. Tulungan na kaming magkaisang palagi na ang salita ninyo ay aming bulay-bulayin, sapagkat ito lamang makapagbibigay sa amin ng kapayapaan sa gitna ng mga nangyayaring kahirapan at kasamaan. At tulungan mo kaming magkakapatid na ang banal na pagtitipon ay lagi natin daluhan, sapagkat napakahalaga na kami ay nag-aaralan sa isa't isa na nagpapaalala na ang araw ay malapit na. Kaya Amang Banal, pagpalain niyo ang mga salitang ito na aking binahagi. Ibinigay niyo sa akin upang ito'y ibahagi sa mga kapatira, upang sa gayon
ang mga nangyayari, ay lalo kaming magkaista ng Espiritu na ito'y aming pahalagahan sapagkat ang araw ay malapit na upang sa gayon, anumang araw, anumang oras, ang inyong pagbabalik, lahat po kami ay nakahanda sapagkat ito ang inyong kalooban para sa amin na kami habang naghihintay sa inyong pagbabalik, laging manalangin, lagi kami magbulay-bulay ng salita ninyo at pahalagahan namin ang pagtitipon na kami ay magpatuloy sa aming pag-aaral sa isa't isa. Lalo na ngayon, na malas namin na malapit na ang araw ng inyong pagdating. Ama, ang lahat ng ito ay akin pong hinihingi. Ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin.